Magandang araw sa inyong lahat mga bossing. Sa bidyong ito na po yung full review na ang nirestore natin na owner type Jeep na automatic ang transmission. Limited edition lang ang mga automatic transmission mga bossing. Nakikita nyo naman halos lahat ng nagpo-post puro manual transmission na owner type Jeep lang. And ito ang isang to is automatic. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng bumper, naka-spider siya. Ayan yung headlight nya at saka signal light. Punta naman tayo sa makina mga boss. Bali ang makina pala nito mga bossing is Toyota 5K. Automatic ang transmission. Kung mapapansin nyo, napakalinis ng pagkakadali or pagkakagawa sa wiring nito. Ayan po siya mga boss. Ayan, nilagyan natin ng mismong busina na turotot. Ayan, napakalakas niyan mga boss, lalo na sa personal. Ayan yung kanyang engine bay mga boss. Pininturahan natin. Yung battery niya, ayan na rin po yung battery niya, 3SM na Amaron. Nilagyan lang natin talaga ng magandang terminal or yung polo. And dito naman po sa labas, ayan yung kanyang harap. Pininturahan po natin ng blue, Tahiti blue. And ito naman po yung kanyang gulong. Ang size ng gulong nito is size 14 4 stud. And yung ginamit na differential is kingpin type. Ayan, napakatibay kasi ganoon naman talaga yung mga brotherhood na owner type Jeep. Tapos ito naman yung box type niya na windshield. Pinalagyan po ng may-ari ng ayan yung visor sa gilid. Ayan yung palikpik. And ayan yung kanyang yung side mirror. Signal light tuloy, sorry. Ayan naman po yung running board niya or yung flaring. Then pasok tayo sa loob. Sa dashboard niya po, pininturahan natin siya ng red and black na combination. And ayan yung console box niya, yung shifter, yung handbrake. Sa bangko niya naman po, ay yung two-seater niya. Surplus po yan mga boss. Talagang import sa Japan. Yan, napakalinis po. Makikita ninyo. Talaga namang quality. Sa likod naman po, ito naman yung likod. Siguro mga 2 tao lang yung kasya dito. Yan. And meron po itong speaker. Hindi lang po pinakabit na may-ari kasi nga yung stereo niya is walang mga mekanismo sa likod. Hindi natin wawiring yan. And pagbalik na lang. Tapos ayan yung loob, yung ceiling. And ayan yung bubong niya. Naka-carrier po siya na may yung carrier niya is meron na rin pong spoiler. Yung bubong niya po stainless na po, puro, wala na pong bulukan yun. Ito naman yung kanyang likod na gulong. Bali 5 gulong po ito mga boss, bago. And ayan yung under chassis niya. Ayan, napakalinis sa pagkakadali or pagkakagawa ng pintura mga bossing. Ayan, bali yung pinampintura po dyan is paintbrush at saka roller lang ang ginamit. Pero malinis naman pong tignan. Sa likod naman, ayan, uwi po ng may-ari yan yung mga nilagay natin sa likod na ilaw. Ayan, gusto po kasi niya palagyan daw ng ilaw dyan para kita rin po yung ibabaw kapag nananakbo. Ayan, bali sinama natin sa brake light yan. Tapos ito naman yung tail light nya. Ayan yung hela, kung mapapansin nyo, lagi natin kinakabit yan. Tayo na lang siguro yung nagkakabit ng ganyan. And yung ilaw sa gilid ng sidings na kulay orange, ayan po. Ayan, limited lang yung mga ilaw nito kasi inuwi lang yung mga ilaw nito galing ibang bansa. Ayan naman yung tow hook nya sa ilalim. And kung mapapansin nyo, yung running board nito or yung auto bumper sa likod, tinabasa natin para meron siyang tapakan, paakyat or yung hagdan nya. Ayan, bubuksan din po yung likod nito mga bossing. Ayan, kung may kakarga po kayo, pwede. Ayan. Napakalinis ng pagkakadali. Bali, 304 po lahat ng ginamit natin dito na materyales na yero at saka tubo. Makapal naman po na yero ang ginamit natin. Ayan po yung likod. Ayan siya, mamaya po sasabihin natin yung presyo kung magkano na ubos at pumatak lahat ng nagastos. Ayan naman po, pinalagyan ng ladder or carrier. Pinalagyan ng ladder papunta sa carrier, para madali pong umakyat. And ito naman yung kanyang mismong driver view. Ayan yung kanyang dashboard. Ayan yung manibela nya. Surplus din po yung manibela nito. Napakalinis. Ayan po siya, yung dashboard nya. Napakalinis din. Talagang niliha po yan maayos para makinis ang maging itsura. Ayan po yung ibabaw nya. Ayan, sa magtatanong po kung magkano ang naging presyo, bali lahat po kasama gulong, umabot po siya ng 100,000 ang pagpaparestore.
sa ganitong unit. Talagang napakalinis naman kung mapapansin nyo yung unang video natin kung paano natin siya napaganda. Bali ayun mga boss, 100,000 po. Bali may nadagdag pa po sa 100,000 pero konti lang din po. Ayun lang po yung budget para sa ganitong style ng unit. And kanila po yung Honor Type Jeep na yon. Bali sa mga gusto po mag-inquire, tawag lang po kayo sa number na nasa screen and message po kayo sa aming Facebook page. Ayan, ilalagay ko sa screen and para madali nyo po kaming makakontak. Bali yun lamang po mga boss. Dito ko natatapusin ang video natin na to. Ito po yung full review. And maraming salamat po pala sa lahat ng nanonood, sumusubaybay sa aming munting YouTube channel. And bago nyo po tapusin ang video ito, huwag nyo pong kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga video na ilalabas namin patungkol sa Honor Type Jeep. Yun lamang po mga boss. Happy viewing po sa lahat. Thank you and God bless po.